Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang lahat ng Saiyan form sa Dragon Ball series. Ang pag-uusapan lang natin ay ang mga forms na pinakita sa series. Hindi natin isasama ang mga forms sa video games at ang mga fusion forms dahil ito ay form ng pinagsama ng dalawang individual. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang bawat form sa babanggitin natin ay palakas ng palakas. Hanggang sa bandang dulo ay sasabihin natin ang ultra powerful forms na na-achieve ng mga Saiyan sa series. Kaya mag-umpisa tayo sa base form ng Saiyan. Kahit na ang itsura nila ay kamukha ng mga normal na tao sa Earth, ang Saiyan ay mga alien na may buntot na galing sa planet Vegeta at malaki ang agwat nila kaysa sa mga humans. Mataas din ang resistance ng mga Saiyan sa mga extreme temperature na katulad ng init at lamig. Ang mga Saiyan ay mayroong dark spiky hairs at madalas na malalaki ang mga muscles sa katawan. Sinasabi na ang mga Saiyan ay mananatiling nasa prime ng lakas nila hanggang umabot sila sa edad na 80 years old. Ang race ng Saiyan ay kilala sa buong universe bilang malalakas na soldiers na mayroong aggressive na personality na mahilig sa gera at labanan. Si Goku ay nawala ang memories noong dumating siya sa Earth, na naging dahilan para maging iba ang ugali ni Goku kaysa sa ibang Saiyan. Ang natirang Saiyan quality na lang kay Goku ay ang pagiging competitive niya at ang kagustuhan niyang maging malakas at makipaglaban sa mga malalakas na nilalang. Sa kabila ng pagiging alien ng mga Saiyans ay mayroon pa din silang kaparehong genetic makeup ng mga humans na kinaya nilang magkaroon ng mga anak sa mga human na naging asawa nila. Dito pinanganak ang mga hybrid Saiyans na bukod kay Gohan ay pinanganak na walang mga buntot na weakness ng mga pure blood na Saiyans. Ang hybrid Saiyans ay mas malakas din kaysa sa mga normal humans. Pero mga hybrid Saiyans ay hindi mahilig makipaglaban na katulad ng mga pure-blooded Saiyans. Ang mga Saiyans na may buntot ay may kakayahang mag-transform sa Great Ape form. Ang Great Ape form ay kaya lang ma-obtain ng Saiyan na mayroong buntot. Kapag ang buntot nila ay pinutol habang nasa ape form sila, ay babalik sila sa kanilang normal form. Ang energy na pinuproduce ng malaking celestial body na katulad ng full moon at earth na nagre-reflect ng rays ng araw ang nagiging dahilan para mag-transform ang Saiyans na may buntot sa isang Great Ape. Ito ay kaya din gawin sa pamamagitan ng blast wave na kayang ma-imitate ang malaking bilog na katulad ng buwan para makatransform ang isang Saiyan sa Great Ape. Sa form na to ay madalas nawawala sa sarili ang Saiyan. Pero sa pamamagitan ng practice at training ay kinakaya na nilang magkaroon ng control sa form na to. Ang Great Ape form ay sinasabi na 10 beses mas malakas kaysa sa kanilang base form. Ang Super Saiyan ay ang rare at legendary transformation na nagagawa ng race ng Saiyan. At si Goku ang sinasabing pinakauna na naka-obtain ng form na to sa ilang daang taong nakalipas. Ito ay nagawa ni Goku dahil sa sobrang galit na naramdaman niya noong na-witness niya na pinatay ni Frieza ang kaibigan niya na si Krillin. Sa form na to, ang buhok ng Saiyan ay tumatayo at nagiging kulay dilaw. At ang mga mata nila ay nagiging kulay bluish green. Ang power level ng Super Saiyan ay sinasabi na 50 times na mas malakas kaysa sa kanilang base form. Sa Super Saiyan 2, ang itsura ng Saiyan ay hindi masyadong nagbabago sa kanyang regular Super Saiyan na itsura. Pero malaki ang nagiging improvement ng kanilang power, speed at energy sa form na to. Sinasabi na 2 beses na mas malakas ang form na to kaysa sa Super Saiyan form. Ibig sabihin ay 100 beses na mas malakas to kaysa sa base form ng Saiyan. Ang Super Saiyan 2 ay unang na-achieve ni Gohan sa laban nila ni Cell. Ito ay nagawa ni Gohan dahil sa laki ng galit na naramdaman niya noon sa laban nila ni Cell. Ang form na to ay maaari ding ma-achieve sa pamamagitan ng training o sa mga desperadong pagkakataon na may kailangan silang protektahan. Ang aura ng Super Saiyan 2 ay mas intense at may mga kulay asul na kuryente na makikita sa paligid ng katawan ng Saiyan. At ang kanilang buhok ay bahagyang mas mahaba at mas nagiging spiky kaysa sa Super Saiyan 1 form. Sa Super Saiyan 3 form, ang dilaw na spiky hair na buhok ng Saiyan ay mas humahaba at ang kanilang mukha ay nagiging muscular at nawawala na rin ang kanilang kilay. Ang form na to ay kayang ma-achieve kapag ang Saiyan na naka Super Saiyan 2 form ay dumaan sa matinding training. Sa form na to ay naaabot na ng Saiyan ang kanilang full potential sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng kanilang Super Saiyan blood. Sa Super Saiyan 3 ay mas tumataas pa ang kanilang power, speed at ki energy. Pero dahil dito, ang form na to ay malakas makapag-drain ng stamina kaysa sa Super Saiyan 2 form. Ang Super Saiyan 3 ay sinasabi na 400 times na mas malakas kaysa sa
sa base form ng isang Saiyan. Ibig sabihin ay 4 na beses na mas malakas to kaysa sa Super Saiyan 2. Ang susunod na dalawang form na babanggitin natin ay pinakita lang sa series na Dragon Ball GT na sinasabing non-canon dahil ang story na to ay hindi hinango sa original manga ni Akira Toriyama. Pero kahit ganito, ang isa sa mga form na to ay naging paborito pa din ng maraming fans ng Dragon Ball series. Kaya isunod na natin ang Golden Great Ape. Kapag ang Saiyan na nasa kanilang Great Ape form ay nag-transform sa Super Saiyan, ay na-achieve nila ang Golden Great Ape form na basically Super Saiyan Great Ape na ang balahibo nito ay nagiging kulay dilaw at mas spiky kaysa sa normal Great Ape form. Sa form na to, ang mga abilities ng Great Ape ay sobrang nagiging mas malakas na sinasabi na mas malakas pa to kaysa sa Super Saiyan 3. Ang form na to ay mas mahirap pang kontrolin kaysa sa normal Great Ape form na nagiging dahilan para maging berserk ang Saiyan sa form na to. Pero kapag natutunan na tong kontrolin ng Saiyan, na kinaya niya nang maibalik ang consciousness niya, ay kakayanin na ng Saiyan na ma-unlock ang Super Saiyan form transformation. Ang form na to ay kinukombine ang humanoid Saiyan form at karakteristik ng Great Ape. Sa Super Saiyan 4 ay nagkakaroon ng kulay pulang balahibo sa kanyang katawan at mahabang spiky black hair ang Saiyan. Ang kanilang mata ay nagkakaroon ng kulay pulang outline, habang ang mata naman nila ay nagiging kulay dilaw. Sa Super Saiyan 4 ay maa-achieve na ng Saiyan ang kanilang physical prime. At kahit walang official na statement na tungkol sa lakas ng form na to, ay pinaniniwalaan naman ng nakakaraming fans na ang Super Saiyan 4 form ay 4,000 beses na mas malakas kaysa sa base form ng Saiyan. Ibig sabihin ay 10 beses na mas malakas to kaysa sa Super Saiyan 3 form. Ang legendary Super Saiyan ay ang transformation na kakaiba kaysa sa mga normal Super Saiyan form. Sinasabi na ang form na to ay extremely rare at ito ay na-achieve ni Broly. Sa form na to, ang Saiyan ay nagiging malaking nilalang na mayroong napakalakas at halos infinite na energy. Ang legendary Super Saiyan ay nagkakaroon ng kulay green na spiky hair at ang kanilang mata ay nagiging kulay puti. Sa kabila ng pagkakaroon ng malaking katawan at muscles ng legendary Super Saiyan ay mayroon pa din tong incredible speed. At ang power level ng form na to ay sinasabing 1 billion and 400 million. Ang legendary Super Saiyan ay sinusunod lang ang kanilang instinct ng destruction na sumusunod sa legend na nagsasabi ang mga Saiyan ay mga ruthless machine of destructions. Ang isa pang inaatake ni Broly na isang legendary Super Saiyan ay ang mga nanonood dito na hindi pa nakasubscribe. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-subscribe na kayo bago pa kayo atakihin ni Broly. Ang Berserk o Berserker Super Saiyan form ay na-achieve ni Kale, ang babaeng Saiyan na nanggaling sa Universe 6 sa Dragon Ball Super Series. Ang appearance ni Kale sa form na to ay malaki ang pagkakaparehas sa appearance ni Broly sa kanyang legendary Super Saiyan form. Si Kale ay nagkakaroon din ng malaking katawan, green na buhok at kulay puting mata. Ang form na to ni Kale ay mas malakas pa kaysa sa Super Saiyan 2 sa kabila ng walang training ni Kale sa labanan. Ang Berserker Super Saiyan form ay nananatiling mabilis sa kabila ng katawan nito at nag-iimit din siya ng parang endless energy sa kanyang katawan, katulad ng legendary Super Saiyan form ni Broly. Na-obtain ni Kale ang form na to hindi dahil sa training. Ito ay nagawa niya dahil sa kanyang galit at pagkakaroon ng pakiramdam na wala siyang halaga. Noong unang nag-transform si Kale sa form na to ay nawala siya sa sarili niya. Nakita natin na kinaya ni Kale na makipagsabayan kay Goku na naka Super Saiyan Blue form na mga ilang sandali. Pero ang form ni Kale ay malakas makapag-drain ng kanyang stamina. At nung panahon na yon ay hindi pa kaya ni Kale i-maintain ng matagal ang form na yon. Pero maaari ding tumagawa ni Kale kapag dumating na ang panahon na ma-master niya ang kanyang transformation. Ang Super Saiyan God form ay unang pinakilala sa Battle of the Gods movie at ito ay pinagpatuloy sa Dragon Ball Super series. Ang form na to ay na-obtain sa pamamagitan ng Divine Ritual kung saan ang 5 Righteous Saiyans ay i-channel ang kanilang ki sa isang Saiyan. Sa form na to, ang buhok at mata ng Saiyan ay nagiging kulay pula pero ang hairstyle ay nananatiling kaparehas na kanilang base form. Ang unique sa form na to ay nagkakaroon ng kakayanang Saiyan na gumamit ng Divine o Godly Ki
Nakita natin sa form na to si Goku ay kinayang ma-absorb ang attack na katulad ng atake ni Beerus na Spear of Destruction. Noong una ay kaya lang i-maintain ni Goku ang form na to ng panandalian. Pero nung na-master na to ni Goku ay kaya niya nang mag-transform sa Super Saiyan God at will. At kaya niya na din itong ma-maintain ng mas matagal. Sa anime ay pinakita si Vegeta na direktang nag-transform sa Super Saiyan Blue. Pero sa Dragon Ball Super Manga Chapter 22 ay makikita natin na na-obtain din ni Vegeta ang Super Saiyan God. At mataas din ang proficiency ng paggamit ni Vegeta sa form na to. Ang Super Saiyan God form ay mas mabilis at gumagamit ng mas mababang stamina kaysa sa Super Saiyan Blue. Kaya kapag na-master na ng Saiyan ang parehong form na red at blue, ay nagsiswitch sila ng form para mas maging effective sila sa labanan. Ayon kay Akira Toriyama, sa form na to ang lakas ni Goku ay 60% ng full power ni Beerus. Ang Super Saiyan Blue ay ang Super Saiyan form ng Super Saiyan God form. Ang requirement para ma-obtain ang form na to ay ang pagkakaroon ng godly ki ng Saiyan sa pamamagitan ng divine ritual o pagtitraining sa ilalim ng isang deity na katulad ng ginawa ni Vegeta noong nagtraining siya kay Whis. Ang Super Saiyan Rose naman na ginawa ni Zamasu ay ang equivalent ng Super Saiyan Blue sa Saiyan na mayroong natural godly ki. Kaya balik na tayo sa Super Saiyan Blue. Sa form na to ay nagkakaroon ng superior control ang Saiyan sa kanilang ki, na kaya nilang gumamit ng extreme power at pahinain din ang power nila kung kailangan. Pero kahit na sobrang lakas ng form na to ay kinakailangan muna ng matinding training at mahabang practice bago ma-unlock ng Saiyan ang full potential ng form na to. Noong umpisa, ang Super Saiyan Blue ay mabilis mag-drain ng stamina ng Saiyan at hindi kayang ma-maintain ng matagal. Kaya naging paraan nila Goku at Vegeta ay ang pag-switch nila sa mas mabilis at mas mababang stamina drain na Super Saiyan God form. At pagkatapos ay magsiswitch sila sa kanilang Super Saiyan Blue form tuwing aatake sila ng malakas. Sa Dragon Ball Super Manga Chapter 35 ay pinakita na kaya na ni Goku na ma-attain ang perfected Super Saiyan Blue, kung saan ay kaya niya nang gamitin ang full potential ng form ng mas mahabang panahon nang hindi na iniisip ang pagka-drain ng kanyang stamina. Ang susunod na form na sabanggitin natin ay ang tinatawag na Technique of the Gods, na pinakamalakas na form na na-achieve ni Goku at Vegeta. Kahit hindi exclusive ang form na to sa mga Saiyan, ay isasama natin to dahil ito ang strongest form na huling legacy sa atin ni Akira Toriyama. Ang Ultra Instinct ay unang sinabi ni Whis na state kung saan ang katawan ay kayang mag-respond sa mga attacks automatically without thinking. Ang state na to ay mahirap ma-achieve kahit pa sa mga divine being. Pero ayon kay Beerus ay nagawa ni Goku makapasok sa state ng Ultra Instinct noong laban ni Goku kay Jiren. Noong panahon na yon ay marami ang hindi naiintindihan kung ano nangyari kay Goku. Pero sinabi ni Whis na maaaring kinaya ni Goku na ma-access ang state ng Ultra Instinct noong tinamaan siya at inabsorb niya ang Spirit Bomb na ipang-atake niya sana kay Jiren. Sa form na to, ang mata ni Goku ay nagiging kulay silver at mayroon din siyang silver aura. Katawan ni Goku ay parang naglalabas ng mainit na steam at ang boses niya ay parang umi-echo. Ang Ultra Instinct form ay nagbigay ng unbelievable speed kay Goku na kaya niyang gumalaw ng sobrang bilis na kahit ang mga pinakamalakas na nilalang sa iba't ibang universe ay hindi ma-detect ang movement niya. Sa form ni Goku na perfected Super Saiyan Blue na nilagyan pa ng Kaioken times 20 ay wala pa din siyang laban kay Jiren. Pero sa Ultra Instinct form ay kinaya na ni Goku na makipagsabayan kay Jiren sa labanan. Dito ay nakita natin na hindi pa kaya ni Goku na i-maintain ang Ultra Instinct form ng matagal. Nakatunayan lang na mabilis din to mag-drain ng stamina. Sa pagtakbo ng story ay kinaya na ni Goku na sadyain ang pagtatransform sa Ultra Instinct form. At ayon kay Whis na nagtitrain kay Goku na kahit na-achieve na ang Ultra Instinct ay hindi pa din to ang full potential ng form dahil kaya pa din ma-improve ang precision nito. Kaya mga nilalang na mayroong mas mataas na Ultra Instinct precision ay mas lamang kaysa sa mga lesser precision sa paggamit nito. Sinabi din ni Whis na kahit na master na ng isang mortal ang pag-transform sa perfected Ultra Instinct ay mayroon pa din tong time limit na mabilis nababawas ng kanilang stamina. Kaya kailangan pa rin mag-training para malampasan ang limitation na to. Sa laban ni Goku kay Granola ay kinaya ni Goku na makalamang sa labanan. Pero ang accuracy ng Ultra Instinct ni Goku ay bumaba over time na naging dahilan para ma-strike down siya ni Granola. Ang form na to ay ginawa ni Toyotaro
na pinayagan ni Toriyama na isama sa story. Ang Ultra Ego ay ang polar opposite ng Ultra Instinct. Hindi katulad ng Ultra Instinct na technique na ginagamit ng mga angels, ang Ultra Ego ay ang state na ma-attain lang kapag dumaan ang mortal sa God of Destruction training at mag-gain nila ang ability ng Power of God of Destruction. Sa form na to, si Vegeta ay nawala na ang kilay at nagkaroon ng kulay purple na buhok at magenta na kulay ng mata. Nagkaroon din ng counting increase ang muscles ni Vegeta sa form na to at meron ding makikita na flaming like purple aura. Sa Ultra Ego form ay malaki ang naging power up ni Vegeta at kinaya niya na din gamitin ang abilities ng Power of Destruction. Kung sa Ultra Instinct ay nai-improve ang efficiency at power ng user sa pamamagitan ng pag-evade at counter-attack sa labanan, sa Ultra Ego naman ay lalong lumalakas ang user nito kapag tinatamaan siya ng atake ng kalaban. At ito ay nagiging dahilan para mas ganahan pa siya sa labanan. Dahil dito ay lalo pang nasunod ni Vegeta ang natural instinct ng pagiging Saiyan niya. Kaya ilagay nyo na lang sa comment section kung ano ang pinaka-paborito nyong form sa mga nabanggit natin. At kapag nagkaroon ng 10,000 likes ang video na to ay gagawa pa tayo ng iba pang reviews tungkol sa pinamana sa ating story ni Akira Toriyama.